Alam nyo ba na isang karangalan na para sa akin na mapasama sa isang pinakaimportanteng okasyon sa buhay ng isa sa aking kapamilya. At wala siyang kamalay-malay na ang okasyong ito ay dadaluhan din ng isa sa pinakaimportanteng tao sa isang bahagi ng aking profesyon na masigit na kilalang kilala sa lalawigan ng Camarines Norte. At syempre, kapag tatak Erwin Balani, walang hindi nakakilala kapag pinag-uusapan ang photography at videography. Sa araw na ito, samahan niyo ako at silipin natin kung paano ginagawa ng isang Erwin Balani ang isang napaka-perfecto at napaka-sensitibong shoot para lang makuha ang isa sa pinakamagagandang anggulo na gustong-gusto at hinaharap ng kanyang mga kliyente. At sa tatak na ito, dito unti-unting nakilala ang Balani's photography at videography. Pag-ano mo, tawa mo lang ako. Enjoy lang, enjoy lang. Ano, funny face, okay? Enjoy lang, enjoy. Enjoy nyo lang yung ano. Saan ito? Okay. Ready na ha? Sabi mo funny face. Funny face, ready to go! Asbay lang, asbay lang. Sige pala pa rin. Diba? Okay. Okay, first na. Okay, first na. Wait lang. Kasi hindi rin yung ikakwenta ko eh. Hindi ko na-prepare yung nasabihin ko. Kami na naman kaya nga nasa away marami na lang nagawa ano yung kailangan ano daw ba kanya? Bebe. Dede. Ano sabihin mo? Bebe. Dede. Okay, ready? Dede. Okay, and go. Sige, Bebe, ngayon na ito yung isisikit, ito yung wedding day natin. Ang sabi ko sa'yo, relax ka lang, huwag natin ka masyadong kabahan kasi hindi ko kinakaksan ka. Ito yung moment natin, so ito yung moment natin, huwag kang mag-enjoy ka lang kasi bakit naman yung wedding natin tapos ito pa yung hindi ka komportable, hindi kinakabahan. So enjoy lang, relax ka lang, nakakabahan. And
Umpisa pa lang yan ang pasilip natin sa mga ilang mga maiinit na eksenang ginagawa ng Team Balani sa araw nito. At syempre dahil pagtatak Balani, ibig sabihin marami ka talagang pwede at aabangan na mga eksenang hindi talaga natin pwedeng makalimutan. At syempre, uulit-ulitin palagi siyang balikan ng mga kliyenteng nakakakilala sa kanya at mga nakatrabaho niya. Kaya naman sa araw nito, punta naman natin ang bride kung saan nakakulong sa isang kwarto. At ito ang susunod na gagawa ng eksena at silipin natin papaano nga ba ito gagawing isa sa pinaka-memorabling shoot na hindi makakalimutan ng isang bride na ngayon ay talaga namang napakaganda. O diba? Pasili pa lang yan guys. At syempre dahil pagkatak Erwin Balani ang kasama mo, hindi ka talaga magdadalawang isip na mamangha at makita kung ano yung dapat mong makita sa kanilang mga eksena ginagawa kapag mga photoshoot at pictography ang pag-uusapan. Kaya naman hindi na ako nakapagtaka kapag sinabing Erwin Balani. Sigurado ako mamamangha ka talaga. Hindi ko alam kung kayo nagmana talaga itong pamangkin ko na to. Pero wala siyang idea kung talagang sino ako. At habang nasa shoot talaga kami, wala siyang kamalay-malay na isang kamag-anak ang nasa harapan niya habang ginagawa yung mga eksena sa kanyang kasal. At nakakatuwa nito. Ito yung kauna-unahang pagkakataon na nakita ko siya. At marahil, hindi niya ako marirecognize kasi syempre hindi naman din niya ako kilala. Pero kung ano pa man, malaking bagay na para sa akin na makita ang isang selebrasyon sa buhay ng isa sa aking pinakamamahal na kamag-anakan. At sa unang pagkakataon na silayang ko rin kung gaano gawin ng isang Erwin Balani's team ang ganitong klaseng napaka-perfectong shoot para sa isang napaka-memorableng okasyon sa buhay ng aking pamangkin.
tingin ka dun sa may ilaw. Share ko lang sa inyo guys kung paano kinukunan ng Balanes team itong shoot na to. At talagang hindi talaga akong maka-move on. Kasi syempre ang daming mga pagkakataon na dapat makikita ko yung mga hindi normal na hindi ko nakikita sa ibang mga photographer and videographer. Pero dito mismo sa shoot na to, marami akong natutunan. Marami akong mga bagay na akala ko hindi ko makikita. Pero during the shoot, nakita ko. Una yung teamwork nung Balanes team kasi kinakailangan number one na dapat alam ng bawat isa kung ano yung limitasyon ng kasama nila at ano yung pinaka-importanting gagawin ng bawat isa para maging perfecto yung shoot na kanilang ginagawa. Isa na dyan syempre din yung kung paano nila kukontrolin yung emosyon ng subject. At syempre hindi maiiwasan na syempre isa ito sa pinaka-memorabling araw na ginagawa ng kanilang team sa mga kinakasal. Number one dyan, iniisip din nila kung paano nila mapapatawa ng maayos yung kanilang subject at kung paano nila may lalabas yung tamang emosyon na hindi naman masyadong exaggerated at kung paano na binibigyan ng mas maayos na instruction yung mga subject na talagang dapat kapag naging lumabas yung output ng kanilang shoot, parang iisipin palagi ng Balanes team ay dapat ito take 1 lang. Dapat wala itong mas maraming take kasi kakain ng oras. Kasi sa ganitong klaseng trabaho, limitado lang yung oras na meron sila. Kaya dapat sa bawat anggulo na meron silang dapat makunan na talaga. Kasi kung hindi, maraming pagkakataon na maaaring magkulang sila ng mga raw na dapat nilang makuha kasi importante na makuha nila yon dahil napaka-importante nun. At maraming mga cut sa scenes ng behind the scene na nawawala na rin na hindi na nakikita during dun sa pinaka-final edited na video or mga photos. Kaya nakakabilib mula sa hotel hanggang sa simbahan, makikita mo dito kung paano nila ginagawa yung preparasyon. Pagkatapos sineset up yung mga camera, yung mga lalakaran ng mga grooms at mga bride, ng abay, mga ninang, ninong, lahat yan nakaset up. Lahat yan inaaral nila. Kasama ng iba't ibang mga team, yung mga nagmi-make up, yung kanilang mga sound director, ano pa ba yan, meron dyan, o mga kasama nila. Lahat yan ay nilalagay nila sa tamang lugar. At syempre, hindi nawawala yung tamang kulitan. Kasi syempre may mga tension na nangyayari sa mga eksena na hindi na iiwasan. Kaya ang Team Balanes, malaging merong baong kakulitan yan. At hindi talaga nawawala sa kanila yan. Kaya kung isa ka sa mga mapalad na makakasama sa mga gantong mga event na ginagawa ng Team Balanes, napakasarap na makakasama sila. Kaya naman, habang nagsisimula ang lakad sa simbahan, yung gantong klase mga eksena, mula sa pinakapintuan ng simbahan, doon nag-uumpisa muli yung kanilang ginagawang shoot para mas perfecto nilang makuha yung pinaka-eksena na dapat nilang makuha. Katulad to guys, so yung groom naglalakad na papunta sa harapan ng altar kasama yung kanyang mga magulang, na normally yun yung pinaka-tradisyon na ginagawa sa kasalan. Pagkatapos susundan niya ng mga ninong-ninang hanggang sa matapos syempre yung paglalakad ng mga ninong at ninang mula sa pintuan ng simbahan papunta sa harapan ng altar. So lahat ng ito ginagawa nito ng mga eksena. Kinakapture nila to, pagkatapos ginagawa nila ng pinakamalupit na edit ba or siguro mga cutting ginagawa nila. So ganon kabusisi yung ganitong klase mga eksena. Syempre dahil behind the scene nga ito ng kasal ng aking pamangkin, nai-inspired akong panuorin yung kanilang mga ginagawa. Actually pagkatapos ng ninong-ninang, susunod naman yung mga abay o yung mga abay, mga secondary sponsor kung tawagin. So normally maglalakad talaga sila papunta sa harapan ng altar, and then may mga designated dyan na upuan na nakatalaga para sa kanila. Hihintayin natin guys matapos yung ganitong klase mga lakad-lakad, epic para naman di ba syempre masyado nating ma-enjoy yung ginagawa nila. Ay hindi, syempre susundan ulit din niya ng mga ring bearer, yung mga bata, di ba? So meron mga ganyan klase mga
kung titingnan nyo yung ganito klaseng pagkukuha ng mga video and photos, hindi makikita behind the scene or hindi nila pinapakita behind the scene, syempre mga ginagawa ng mga eksena, kaya wala kang makukuha. At ang pinakamalupit dito guys, ang pinakamalupit dito na pinaka number 1 na problema ng maraming sa ating mga official na videographer and photographer sa ganitong klaseng mga event ng kasalan, yung mga tinatawag na rusher. Tama ba ako, rusher? Sila yung mga photographer and videographer na biglang kukuha ng mga eksena sa event na hindi naman sila officially dapat naandun. So, minsan sila talaga yung kadalasan sinasabi nila nakakasira ng momentum ng isang official na photographer. Kaya yon, medyo hinahandle din nila yon. So, ayan guys, so pumapasok na yung mga abay, pagkatapos, syempre maglalakad din papunta sa harapan ng altar. So, di ba, nakaka-amaze lang yung ganitong klaseng okasyon na kadalasan hindi masyadong nabibigyan ng pansin ng ikakasal. Kaya syempre, abala sila doon sa okasyon na sila lang dalawa yung pinagtutuunan natin ng pansin at hindi nila nakikita yung ganap ng nasa likod kung ano na yung nangyayari. Basta alam lang nila, minsan kadalasan pag kinakasal ka, ang isip po, sana matapos na. Sana makapunta na kami dun sa stage na magkakainan na. Kasi totoo lang, nakaka-nervous talaga ang ikakasal. Nakaka-nervous talaga yung feeling na hindi mo alam kung saan nanggagaling, yung nagkakarambula sa dibdib mo na sana matapos na. Ganun siya, pero masarap pa rin ma-enjoy kasi moment nyo yun at yun yung pinaka-memorable na sabi nyo nila, once in a lifetime nyo lang mararanasan. Ayan, syempre naglalakad na yung aking pinsan, yan magulang ng aking pamangkin. So yung tatay niya ay pamangkin ng nanay ko, bali magpinsan kami. So yan na, pumasok na yung bride. So di ba, napakaganda ng bride guys, di ba? Sino mag-aakala ng isang mala prinsesang tagandaang ito ay makakapag-asawa ng isang malaprinsiping lalaki na makikilala niya at magpapabago ng kanyang buhay, di ba? Grabe guys, actually 2 dekada na ng buhay niya na hindi ko nakita at hindi ko alam kung paano siya lumaki, paano siya ginawang maayos yung buhay ng aking pinsan, ng kanyang tatay. So wala akong idea. Kasi nga sabi ko nga, ito yung first time na makikita ko at makikilala. Actually hindi nga niya ako nakilala eh. Hindi niya rin ako nakausap, hindi rin kami nakapag-usap. Actually wala kaming naging banding during the wedding. Parang isa lang akong lehitimong bisita during that time. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako kay syempre na-invite ako ng aking pinsan para sa kasal ng pamangkin ko sa kanya. Isang malaking bagay na at isang malaking karangalan na para sa akin. So ayan guys, so nag-bless na, parang nagmamano-mano sila, nagmamano-mano na. So then ihahatid na ng groom yung aking pamangkin mula sa harap ng altar. So mag-uumpisa na ang pagsermon ng pare para sa kanilang pagtatahak sa isang panibagong buhay bilang mag-asawa. At syempre makikinig yung mga bisita sa sermon ng pare. Pagkatapos lahat ng mga eksena kukunan niya ng mga ng cast ng Balanes team para at least lahat ng dapat ma-capture ng eksena ay makuha nila. So ganyan guys kalupet, diba? So lahat ng mga importanteng tao sa buhay ng ikinakasal ay dapat makunan yung mga anggulo niya. At ang pinakamalupit dito yung happy ending ng kasalan. Siyempre yung mga kissing scenes, diba? Yan yung pinakamalulupit dyan eh. And yung ending na siyempre lalabas ka na. So yan mga behind the scene yan guys, diba? So pero kapag na-shoot yan, diba? Masyado nang napakaganda. Naman sa inyong dalawa, congratulations at sana magpakarami kayo at humayo kayo ng maligaya at masaya.